kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up about entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan. Pujap, 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
Araw po tayo ng Sabado, ika-16 sa buwan ng Mayo. Sa ngalan ni paring Raymond Paas, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. Milyong Pilipino na apektuhan ng rotational brownout. Red alert status sa Luzon at Visayas grid. Inalis na. Halaga ng piso sumadsad sa pinakamababang antas. Foreign exchange rate magsara sa 61 pesos at 72 centavos bawat dolyar. Panibagong taas presyo sa petrolyo na mumuro ulit sa susunod na linggo. 23 senador natanggap na ang kopya ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 73 milyong pisong pondo para sa mid-year bonus ng mga kawani ng gobyerno inilabas na ng BBM. Good news! OSA at Chief Plaska sinuspindi ng 6 na buwan ng Ombudsman. DOJ iimbestigahan din na nangyaring tensyon sa Senado. Apat na lugar sa bansa makakaranas ng danger level na heat index ngayong araw ng Sabado. Sa balitang pampalakasan, Alex Ayala sasabak muna sa isa pang torneo bago ang French Open. At sa balitang showbiz, comeback concert ni Jessica Sanchez sa Pilipinas, kasado ngayong araw. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli sa ngalan ni paring Raymond Paas, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Milyong Pilipino ang nawala ng kuryente noong Biyernes or kahapon matapos tamaan ng malawakang outage ang malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagumpisa ang rotational brownout sa ilang bahagi ng Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon bandang hapon na tumagal ng halos 1 oras. Sa paliwanag ng NGCP at Department of Energy, ang mga pagkawala ng kuryente ay dulot ng malalaking aberya sa transmission lines at ng sabayang maintenance shutdown ng ilang mga pangunahing planta ng kuryente. Inaasahan din makakaranas ng hanggang 7 oras na brownout ang ilang bahagi ng Visayas habang nagpapatuloy ang epekto ng mga pagkaantala sa power grid. Posibleng magtuloy-tuloy pa ang mga nararanasang rotational brownout sa mga susunod na araw. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza, bunso dito ng kasalukuyang sitwasyon sa mga planta. Ayon kay Alabanza, may ilang mga planta ang naka-unplanned maintenance shutdown at sinabayan pa ng matinding init ng panahon kaya mas tumindi ang konsumo at demand sa kuryente. Git na opisyal nito nakalipas na linggo ay nalagpasan na ang electric use o electricity use nung nakalipas na taon kaya ramdam talaga ang pagpalya ng transmission system at mga planta. Nako, mukhang magkakaroon ulit for today. Ayan na. Nako. Ayan na. Nakakanipis po, meron na pong, nung panahon nangyari yung transmission outage, marami na rin yung naka-unplanned maintenance shutdown. Tapos po, napakainit ng panahon. Sinabayan po ng kakagsagan ng gamit ng kuryente. Yes. In fact, within the last week or so, na nagpasan ho natin yung gamit ng kuryente noong 2025. Inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang red alert status sa Visayas grid kagabi. Ayon sa opisina, mula sa red alert status ay ibinaba ito sa yellow alert bandang alas 11 ng gabi. Una rito muling isa sa ilalim sa red alert
at yellow alert ang Luzon Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Sa Luzon Grid, nagsisimula ang red alert mula alas 2 ng hapon, habang sa Visayas Grid naman, na itinaas sa red alert ay nag-umpisa alas 3 ng hapon. Paliwanag ng NGCP, isang power plant ang nag-trip off sa Luzon. Dahilan upang mawala ng aabot sa 600 at 68 megawatts na supply ng kuryente. Samantala, sumadsad sa panibagong record law ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, magsara ang palitan sa 61 pesos and 72 centavos kada dolyar kahapon, araw ng Biyernes. Mas mahina ito kaysa sa palitan ng Huwebes na nasa 61.64 bawat dolyar. At eto pa, nakamba panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa Mean of Platts Singapore Trading at Foreign Exchange sa nakalipas na 4 na araw, tinatayang tataas ng hanggang sa piso at or 2 piso at 50 sentimos ang bawat litro ng diesel. Nasa 75 centavos naman hanggang 1.25 pesos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Bunso dito na mataas na presyo ng crude oil sa merkado, nadulot na muli pagkabuhay ng geopolitical risk sa gitnang silangan. Ang final na price adjustments ay anunsyo sa Lunes at magiging epektibo sa araw ng Martes. Samantala, nationwide na ang gasoline stations kung saan maaaring mag-avail ng 10 pisong fuel subsidy para sa public utility vehicles. Sa ilalim ng programa, maaaring makapag-avail ang mga kwalipikadong tsuper ng 10 pisong diskwento bawat litro ng diesel ng hanggang sa 150 litro kada linggo. Layo na nasabing hakbang na mapalawak pa ang maabot na programa at mas maraming tsuper ang makikinabang. At good news naman tayo, pero sa mga kawani ng gobyerno. May mid-year bonus na, katumbas ng 1 buwang basic salary, ang mga kwalipikadong government employees kabilang ang military at iba pang uniform personnel. Ayon sa Department of Budget and Management, higit 73 million pesos ang inilaang pondo para sa 2026 mid-year bonus na sinimula nang ipamahagi kahapon, May 15. Ba, talaga naman, sweldo pa kahapon. May sweldo ka na, may mid-year bonus ka pa. Saan ka pa? At batay sa datos, mahigit sa 1.9 milyong civilian, military members at uniform personnel sa mga national government agency ang makikinabang sa naturang biyaya. Ang mga kwalipikadong government employee ay mga nakapaglingkod ng hindi bababa sa 4 na buwan mula noong July 1 ng nakalipas na taon hanggang nitong May 15. Mananatili pa sa government service as of yesterday o May 15 at may satisfactory performance rating sa kanyang trabaho. Git ng DBM, ang hakbang na ito ay linsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na iproseso ng maaga ang mid-year bonus bilang pagkilala sa sakripisyo, dedikasyon at mahalagang papel ng mga kawani ng gobyerno sa paghatid ng sapat na serbisyo sa bawat Pilipino. Meron tayong 15 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Magko-convene bilang impeachment court ang Senado sa Lunes, May 18. Sa anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano, inatasan na ang Secretariat na isama sa calendar for ordinary business ang articles of impeachment para sa referral sa impeachment court. Ito'y matapos ipadala ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Cayetano, oras na makapag-convene ng impeachment court at maipadala ang summons, agad ng susunod ang trial proper.
Ayan si mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng katiyakan na magiging forthwith ang proseso sa impeachment trial ngayong nasa kanilang bakura na ang bola or naisumiti na ng Kongreso ang Articles of Impeachment sa Senado. At sa kaugnay na balita, nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na magiging impartial ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Cayetano, kung walang magkukwestiyon sa impeachment rules, ay magko-convene na sila bilang impeachment court sa araw ng Lunes. Git ng Senate President, hindi sila magko-convict at mag-acquit dahil lamang sa politika. Pakiulit nga, Senate President Cayetano, hindi sila magko-convict at mag-acquit dahil lamang sa politika. Talaga ba? Samantalang alam nyo naman dyan sa Senado, na ang impeachment trial is a political process. Kahit pa balibalik ta rin nyo yung mundo, ganyan ang proseso dyan, hindi nyo maaalis na yan ay merong bahid politika. Bakit? Kasi ang mananaig dyan, numero. Kung halimbawa yung pinapa-impeach, kaalyado nyo at mas marami kayong numero, alam na ang magiging resulta. Kahit pa sabihin mo na overwhelming yung ebidensya. Sana naman, mabago yung ganyang mindset, Doon tayo sa ebidensya, doon tayo sa figures, doon tayo sa facts, doon tayo sa gravity ng katibayan at huwag lamang doon sa numero. Pagbibigay din ni Cayetano, sisiguraduhin nila ang patas na impeachment trial alinsunod sa saligang batas. Sama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules, at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. Ayan Billy Domingo, narinig mo si Senate President Cayetano, Hindi raw nila ibabatay or ibabase ang kanilang magiging desisyon, ma-acquit man or ma-convict si VP Sara Duterte sa batayang may kinalaman sa politika. Sige. Ikaw ba, Billy Domingo, naniniwala ka? Bakit pailing-iling ka, Billy Domingo, Hey! Ay, nako, ang oras natin alas 4:20 ng umaga. Sa ibang balita naman, sinuspinde ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod na nangyaring putukan sa Senado. Patagal ang suspensyon kay Aplaska sa loob ng 6 na buwan o hanggang matapos ang pagdinig. Layunin ng preventive suspension na mapanatili ang mga dokumento at ebidensyang nasa kanya pangalaga at maiwasan ang anumang posibleng impluensya sa kaso. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi maituturing na parusang suspensyon ay pinataw kay Aplaska kundi layunin lamang na mapanatili ang integridad ng mga ebidensyang may kaugnayan sa naturang insidente. Paliwanag nito, ang patuloy na pananatili ni Aplaska sa pwesto ay maaring makaapekto sa integridad ng investigasyon. Kasunod dito ng apela ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat ding suspindiin si NBI Director Matibag. Pero in fairness,
may katwiran din naman si Senate President Alan Peter Cayetano. Dapat ding suspendin siguro. Sa ilalim sa preventive suspension, si NBI Director Matibag habang iniimbestigahan ang kaso para all is fair. Hindi ba? Walang walang masasabi yung kabilang pang kampo na itong ombudsman ay mayroong tinitingnan or pinapanigan. At tumapila nga si Senate President Alan Peter Cayetano sa Office of the Ombudsman. Nasuspindihin din si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ito'y makaraang patawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng 6 na buwang preventive suspension si Office of Sergeant at Arms Head Mau Aplaska. Kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senate building noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Cayetano, mas dapat ituring na suspect si Matibag kaysa kay Aplaska na inaming unang nagpaputok ng warning shot sa umano'y tangkang pag-atake ng NBI sa gusali ng Senado. Git na Senate President, welcome sa kanila ang gagawing investigasyon ng Ombudsman. Ngunit, sana'y ipinagbigay alam muna sa kanila bago sinuspindi si Aplaska. Pagbibigay din ni Cayetano, kailangan nila ang OSA at Chief para matiyak ang seguridad at kaayusan sa nakatandang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Naniniwala naman si Senate President Alan Peter Cayetano na magsisinungaling si NBI Director Attorney Melvin Matibag kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado. Kaugnay ito sa ulat ni Matibag sa Presidente na humingi ng tulong ang GSIS sa NBI para isara ang pinto na nagkokonekta sa GSIS premises at Senate building. Kaya sila pumunta sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Kasunod ito na pahayag ni Matibag na walang tauhan ng NBI sa Senado na mangyari ang putukan at hindi sila ang nasa likod ng insidente. Git ni Cayetano, sunod-sunod ang kasinungalingan umano ni Matibag at nagbibigay ito ng peking naratibo sa presidente. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that, but he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dumipensa si Chief of the Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa pagpuputok nito ng warning shot sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Aplaska, ginawa niya lamang ito dahil sa pangambang malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga tauhan. Git ni Aplaska, noong mga sandaling iyon ay may pagtapangkang lumusob ang mga tauhan ng NBI dahil lang para mag-warning shot siya na nagresulta naman sa palitan ng putok na magkabilang panig. Gayunpaman nilinaw ni Aplaska na wala silang intensyon na patamaan ng mga tauhan ng NBI dahil pataas naman ang tutok ng kanilang mga baril. Kasi nakita po namin na may mga mahahabang baril sila. At ang ano kasi dapat ibababa nila yung kanilang mga baril. Yun po ang challenge namin. Pero parang doon sa aming observation sa nakita po namin parang may threat po yung kanilang pagkahawak ng baril, kaya po kami nagpaputok. Samantala, inilabas ng National Bureau of Investigation o NBI sa pamagitan ng Organized and Transitional Crimes or Transnational Crime Division ang video footage ng insidente ng putukan sa Senado noong gabi ng May 13. Sa video, maririnig ang isang ahente ng NBI
na nagsasabing si Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska ang unang nagpaputok ng baril. Ayon sa ahente, nagulat sila na lumabas ang 6 na armadong tauhan nito. Kwento pa ng tauhan na nagpakilala sila at sinabi niyang ibaba ng kabilang panig ang baril, ngunit tumanggi umano si Plaska. Nang umatras siya, doon na raw nagpaputok si Plaska ng warning shot. Naging dahilan upang gumanti siya ng putok at tuluyang sumiklab ang tensyon. Noong Huwebes, inamin ni Plaska na siya ang unang nagpaputok. Iginit niyang warning shot lamang ito bago ginawa bilang pag-iingat laban sa mga tauhan ng NBI. Nauna nang sinabi ni Alan Peter Cayetano, Senate President, na 27 putok ang pinakawalan ng OSA, habang 5 putok naman ang nanggaling sa kabilang panig. Ayun, mas marami pala ang balang inubos na mga tauhan itong si retired General Plaska, 27. Samantalang ang NBI ay 5 beses lamang nagpaputok. Alas 4:27 ng umaga, iginit ng Malacanang ang pagdududa sa payag ni Senate President Alan Peter Cayetano na nilusob ng tropa ng NBI ang gusali ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa palasyo, walang operasyon ng NBI o kahit ang PNP para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa na mangyaring pagsiklab ng tensyon sa Senate building. Batay sa inisyal na investigasyon, ang mga ahente ng NBI na sinasabing na-involved sa insidente ay nasa gusali ng GSIS at wala sa perimeter ng Senado. Although yung building ng GSIS at Senado ay magkatabi lamang. Mangyari ang hindi inaasahan ng mag-warning shot si Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska dahilan upang maalarma ang NBI agents at mapilitan ding idepensa ang kanilang hanay. May mga indikasyon na nagka-panic attack ang majority senators kung kaya't sa kanilang paniniwala ay nilusob ang gusali ng Senado. Sa kabila nito, nanawagan ng Malacanang sa lahat ng panig na maging mahinahon na habang pinag-iingat ng publiko laban sa paglaganap ng peking impormasyon tungkol sa naturang pangyayari. Bumuna ang Department of Justice na Special Panel of Prosecutors para imbestigahan na nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, bibigyan ng mga kapangyarihan ng Special Panel upang makapagsagawa ng patas at malalimang investigasyon na gaya ng kapangyarihang mag-issue ng subpoena. Inatasan din ng DOJ ang PNP, Pasay, ang Scene of the Crime Operatives o SOCO, ang National Bureau of Investigation na ipreserba ang mga ebidensya at isumite ito sa loob ng 48 oras. Kabilang narito ang mga ballistic report, incident report, communication logs at mga forensic evidence. Magre-request din ng DOJ sa Office of the Sergeant at Arms na isumite ang kanilang report kasabay ng panawagan sa mga makasaksi gaya ng media na ibahagi ang hawak nilang picture, litrato or video na posibleng makatulong sa investigasyon. Marami pa tayong mga balita. Ang oras natin, alas 4:30 ng umaga. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! This Saturday on Scene Zone. Pinas, 35 minutos makalipas ang alas 4. Oo, nasaan ka? RH Rapido Hataw Balita. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat kay paring Romel. Ayun. Yung mga pupunta ng CCP Complex, iwas-iwas muna dahil 2 fun run ang kasalukuyang isinasagawa ngayong umaga. Kaya medyo ipit sa traffic. Ang iyong lingkod si Raymond Dadpas, inyong makasama na ngayon sa oras ng ating balitaan.
Pinabulaanan ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang mga haka-haka na sangkotang militar sa nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules. Git ng Chief ng DNB, walang kinalaman o partisipasyon ng mga sundalo sa nangyaring insidente at hindi kasangkapan ng Marines sa naturang gulo. Kami ay nagtawagan yung regarding yung participation ng Marines lamang. They're there to provide physical security dun sa area at hindi maging kasangkapan ng law enforcement. Kaugnay nito'y nagpahayag ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa nagpapatuloy ng investigasyon sa nangyaring tensyon sa Senado. 56 anyos na ginang patay matapos saksakin ang kanyang asawa sa Olongapo City. Danny Kumilang sa detalye ng balitang yan, Danny. Yes, good morning, kasama Raymond. Nasawi ang isang 56 anyos na ginang makaraan umanong pagsasaksak ito ng kanyang mismong 71 anyos na asawa sa loob ng kanilang bahay sa Barangay East, Tapinak, Olongapo City, Kamakalawa. Batay sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 7:40 ng gabi habang may brownout na naganap sa lugar at umano'y nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa bago ang pananaksak. Nagtamo na 13 saksak ang biktima at isinugod sa paggamutan, ngunit idiniklara dead on arrival ng mga doktor. Patuloy pang iniimbestiga ng mga otoridad ang motibo ng krimen habang inihanda ang kasong parasite laban sa suspect. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang mula sa lalawigan ng Bataan. Pinaimbestiga na rin ng Philippine National Police ang mga social media posts na ginagamit ang insidente ng putukan sa Senado upang maghasik ng takot at mag-udyok ng karahasan. Inatasan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology upang subaybayan ang mga content creator na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ayon kay Nartates, pananaguti ng mga otoridad ang sinumang mapatunayang sadyang sinamantala ang insidente upang maghasik ng kaguluhan. Samantalang inihayag ng DICT na nakatanggap ang kanilang Cybersecurity Bureau ng impormasyon mula sa isang online post hinggil sa umunoy kahinahinalang wireless access point o Wi-Fi activity sa paligid ng network environment ng Senado. Gayunman, nilinaw ng DICT na hindi pa beripikado ang naturang impormasyon at kasalukuyan pa itong sumasailalim sa validation at technical assessment upang matukoy kung may katotohanan ang nasabing insidente. Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod dito ng kumpirmasyon ng DOJ na valid ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Pagtitiyak ni Justice Secretary Frederick Vida, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang anumang posibleng pagtatangka ng senador na umalis ng bansa. Alas 4:40 na hunang umaga, nagbabala ang Department of Justice na aarestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa kung magtatangka itong umalis ng bansa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, anumang pagtatangka ni Bato na umalis ng Pilipinas ay ituturing na mockery of justice. Inatasan na rin ang mga kaukulang otoridad ng gobyerno sa border control na arestuhin si Bato sakaling tangkayin nitong umalis ng Pilipinas. Si De La Rosa ay naharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killing sa kasagsagan ng war on drugs noon siya pa ang PNP chief sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinamon ni Ombudsman Boying Remulla si Senator Bato de la Rosa na maging matapang bilang dating pinuno ng Philippine National Police at harapin ang kaso laban sa kanya.
Ayon kay Rimulya, dapat sagutin ni De La Rosa ang mga paratang na ibinabato sa kanya at depensa ng kanyang sarili kung talagang wala siyang kasalanan. Kinwestiyon din ng ombudsman kung ganito ba ang dapat na gawain ng isang senador na anyay pilit tinatakbuhan ang mga otoridad sa halip na bigyang kasagutan ang mga akusasyon. Sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga panata at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Ombudsman Boying Rimulya. Binanggit din ni Rimulya na kasama sa imbestigan nila sa nangyaring putukan sa Senado sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Robin Padilla. Itinuturing naman na person of interest ng National Bureau of Investigation si Senador Robin Padilla kaugnay na naging pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng Huwebes. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, dapat questionin si Padilla tungkol sa posibleng kinaruruan ngayon ni de la Rosa dahil siya ang nakitang huling kasama ng senador. Git ni Matibag, sa ngayon ay nakipag-ugnayan na sila sa Department of Justice hinggil sa susunod nilang hakbang sa kaso ni Senator Bato. Batay sa kumpirmadong report, alas 12:30 ng madaling araw nang umalis sa Senate Building si De La Rosa ilang oras matapos ang nangyaring putukan o pagpapaputok doon sa loob ng gusali ng Senado. Sa iwalay na pahayag, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na kasamang umalis ni De La Rosa si Senador Robin Padilla sa report o batay sa report ng Office of the Senate Sergeant at Arms o USAA. Maring itinanggi naman ni Chief of the Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na tinulungan niyang makatakas si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Aplasca, nasa ikalimang palapag siya ng gusali kasama sina Senate Secretary General Dong Mendoza at ang CIDG para pag-usapan ang nangyaring putukan noong mga sandaling umalis si De La Rosa sa Senate Building. Kwento ni Aplasca, nalaman lamang niya ang tungkol sa pagtakas ni De La Rosa ilang minuto mula nang nakalis ito sa gusali kasabay ni Senador Robin Padilla. Gayunman, hindi niya ito pinigilan dahil discretion na niya ni De La Rosa kung ayaw niya nang sumailalim sa protective custody ng Senado. Ayun na, yung pinaliliwanag ng aming Senate President, si Senator Cayetano kahapon, na ang protective custody is a privilege extended to Senator De La Rosa. Kaya simula nung Monday, nakita natin na inavail ni Senator De La Rosa yung protective custody ng Senado. Pero hindi anytime naman pwede siyang umalis. Payag, hindi naman pwedeng pigilin namin kung siya ay ayaw na niyang mag-avail ng privilege na binibigay ng Senado. Si USAA Chief General Mau Aplasca. Kumbiyansa si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na walang sa mga aktibong sundalo ang maikayat sa panawagang suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga graduates ng Philippine Military Academy. Ayon kay Teodoro, tiwala siyang wala itong maging epekto sa mga kasalukuyang miyembro ng AFP na niya'y pawang mga professional. Gayunman, aminado ang Defense Secretary na maaari itong makahakot ng political support mula sa ilang mga retirado. Sama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules at Ang istorya natin, ba't si Senate Espialan ang pumasok? Oy, good morning doon sa mga nakamonitor na sa atin sa FB Live. Pinapaalala natin, dalawahong magkasunod na
takbuhan ang nagaganap at magaganap dito sa CCP Complex ngayong umaga. Kaya apektado ho yung daloy ng traffic mula dyan sa area ng MOA papunta dito sa Buendia Avenue. Then, pag natapos itong isa, meron na naman isa dito rin sa kabilang side naman ng CCP Complex. Kaya halos lahat ng mga kalsada dito ay sarado sa oras ho na ito. Habang umuulan kanina dyan sa Coastal Road talagang napakalakas yung buhos ho ng ulan. Kaya ingat-ingat ho dun sa ating mga kababayan. Good morning, si classmate Paul Lomesio. Diyan, nanonood ngayon si Lakay Tomdesa na magabigat. Job Sinugba, Jaycil Balboa. Si Leo Habares, binabati niya sila Ann, Greg, Maylene at Engineer Cesar Habares dyan sa Puerto Princesa City. Si Lloyd Sacramento dyan ng Santa Rosa, si Owa Owensbach Taron. Agagalit. Si Hermie Esteban, galit din. Si Alfredo Comilio Sr., Ramon Abadillo, si Ricky Tabada, diyan sa Barangay Fugo, Ballesteros, Cagayan. Rodrigo Marbebe from Oras, Eastern Samar. Maupay nga aga. Fernando Tandok, sabi niya, buenos dias a todos, Esteba en la ciudad de Zamboanga. Evelyn Conferido from South Carolina. Pero taga Santa Maria, Bulacan. Doon sa area nila kong Ador Plato. Si Ivy Gutierrez. Para sa Baguio naman si classmate Paul Lomesio. Good morning kay ito si Kuya Ben Kamantige. Oy, karakol daw ng San Isidro Labrador May 15. Ay kahapon. Malagasang uno sa Imus, Cavite. Siyempre doon sa Danaili, Abulog, Cagayan, piyestang-piyesta. Kahapon, siyempre may spillover hanggang ngayon yan. Lando Abaw, si Brenda Bello, good morning, si Pira Dor. Lawrence Evertudes Jr., si Abdul Rahman Disamboron. Nanonood din daw at si Brenda Bello. Ay, si Kuyang Vic De Leon Lima. Magandang umaga. At nakikibalita din sa atin ngayong umaga. Basta ka na, Kuyang Vic. At siyempre, binabati rin natin ng isang magandang umaga yung mga kasamahan natin sa Senate Media na naroon nung araw ng Miyerkules. Merong ginawang Kuyang Raul at saka sila Orly. Sila Kuya Angelo at sila Dindo. Ginawang fumble area. Yung second floor ng Senado nung gabi ng Miyerkules. Nag-rock and roll si General. Sa oras na 10 minuto bago mag-alas 5, nababahala si Senate President Alan Peter Cayetano sa posibilidad ng panibagong banta sa Senado sa Lunes, Mayo 18. Kaugnay ito sa mga nangyaring tensyon at putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Cayetano, tila wala kasing pakialam ang ilang mga senador sa nangyayari, hindi man lang sila kinumusta nung nangyari ang putukan o kung buhay pa sila. Dismayado rin si Cayetano sa pagpapakalat ng naratibo na tila stage o gawa-gawa lamang ang mga nangyari sa mataas na kapulungan. I am really concerned about Monday because this week nakita po natin simula sa pagpasok ng mga NBI sa Senado noong Monday hanggang sa ginawa ng Wednesday night. At ano ang sinabi ng aming mga kasamahan ng senador? Disgusted daw sila sa nangyari. Wala man pong outrage, wala man pong pagkakaisa. Dati po,
may madapa lang po isang senador, lahat po concerned na eh. Senate President Alan Peter Cayetano. Inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga pagtatangka na alisin siya sa liderato ng Senado. Ayon kay Cayetano, may mga senador umano mula sa minorya na nakipag-usap sa mga miyembro ng mayorya upang hikayatin lalo na lumipat ng panig at magkaroon muli ng leadership change. Itigas rin ang nangyaring tensyon at insidente ng shooting habang nakadagdag din ang isyu ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate Building. Gayunman, kumpiyansa si Cayetano na mananatili ang suporta sa kanya ng mga kasamahan sa mayorya, samantalang natiling tikom ang bibig ni Senate Minority Leader Vicente Soto III sa naturang aligasyon. Binatikos ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ilang mga dean at professor ng iba't ibang mga law school na umunoy nagpalaganap ng isyong may planong ipagpaliban ang proseso ng impeachment dahil sa pagbabago ng liderato. Pinabulaanan din ni Cayetano na walang katotohanan ng mga aligasyong nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado upang maantalang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Git nito, tuloy ang pag-convene ng impeachment court sa Lunes, May 18 at nagkakaisang mga senador na sundin ang umiiral na mga tuntunin sa impeachment. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-aakwit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. Senate President Alan Peter Cayetano. Nagpahayag ng suporta ang Assumption Student Council ng Assumption College San Lorenzo sa panawagang alisin ng larawan ni Senador Loren Legarda mula sa Wall of Empowered Women ng paaralan. Sa inilabas na pahayag sa kanilang social media page, makikita na blanko na ang frame kung saan dating nakalagay ang larawan ng senadora. Ayon sa Student Council, bagamat kinikilala nila ang mga nagawa ni Legarda, ngunit naniniwala sila na ang kanyang mga ginawa kamakailan ay hindi na sumasalamin sa mga pagpapahalagang itinataguyod ng Assumption. Iniugnay ng konseho ang kanyang posisyon sa naging boto ni Legarda para kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President sa gitna ng paghahanda ng Senado sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Panawagan ng Assumption Student Council, pagnilayan ni Legarda ang mga prinsipyong minsan niyang itinaguyod bilang alumnus at lingkod bayan na tapat sa pananagutan, integridad at katarungan. Oy mga kababayan naman natin dahil sa bagamat magsisimula na itong mga paulan-ulan, marami pa ring mga lugar ang nasa danger level yung heat index. Kahapon talaga namang hindi may paliwanag. Sobrang napakainit sadya. Ay, yun, siguro ngayon kaya bumuhos na yung ulan ngayong umaga dito sa area ng Metro Manila. At least dito sa South, dito sa amin, sa Pasay, Parañaque, Las Piñas at part of dito sa Makati area. At hanggang doon sa lalawigan ng Cavite may malakas na ulan ngayong umaga. Pero maraming lugar pa rin ang makararanas ng danger level na heat index. Inaasang makararanas ng danger level na heat index ang 44 na lugar sa bansa ngayong araw ng Sabado. Ayon sa Bagasa, papalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Muñoz, Nueva Ecija, Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite
Ambulong sa Tanawan, Batangas, San Jose sa Occidental Mindoro, Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar at Butuan City sa Agusan del Norte. 43 degrees Celsius naman sa Naiya sa Pasay City, San Ildefonso, Bulacan, Alabat, Quezon, sa UPLB sa Los Baños, Laguna, Calapan Oriental, Mindoro, Coron, Palawan, Cuyo, Palawan, Daet, Camarines Norte, Legazpi City, Albay, Huban, Sorsogon, Pili, Camarines Sur, Giwan, Eastern Samar at Maasin, Southern Leyte. Kabilang naman sa mga lugar na makakaranas ng 42 degrees na heat index ang Science Garden sa Quezon City, Dagupan City sa Pangasinan, Baler, Aurora, Iba, Zambales, Clark Airport sa Pampanga, Infanta, Quezon, Puerto Princesa City sa Palawan, Aborlan, Palawan, Masbate City sa Masbate, ang Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Ingat-ingat ho doon sa ating mga kababayan dahil nga dito sa matinding heat index na ito. Pinangunahan naman ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pamamahagi ng ayuda sa 500 mga tsuper at operator na miyembro ng Pasang Masda nitong nakaraang linggo. Bilang kinatawan ng kanyang ama na si Senador Lito Lapid at kabalikat ang grupong Lingkod Lapid, nagbigay ng 5,000 kilo ng bigas si COO Mark sa tanggapan ng Pasang Masda sa Quezon City. Kasama niya rito sina Pasang Masda National President Obet Martin at Barangay Don Manuel Chairman Antonio Maria Benito Calma Jr. ng Quezon City. Sa pamahagi ng bigas sa 500 mga operator, mga tsuper at ilang mga may bahay bilang kinatawan ng mga tsuper na kasalukuyang namamasada. Ang bawat isa ay tumanggap ng tig 5 kilong bigas at ang natitira ay napunta sa ibang mga kasamahan din sa Pasang Masda. Sabi ni Lapid, kaunting tulong lamang ito para sa mga tsuper at operator para maibsan kahit paano yung naranasang krisis sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at umaaray yung mga tsuper sa bansa. Good morning kay si Lawrence Bertudes Jr. Si Jonah Cabarles ng Masbate City, Gina Andres dyan sa Tibiao, Antique. Luz de Guzman, si Manuel Relente, si June Ardales ng Candelaria, si Joseph Hardeniano ng Quezon, Nueva Ecija, Rodrigo Corpus Jr., Ernesto Lobena Gatos, Barangay Biday, San Fernando La Union, naimbaga-bigat ni Apo Kapitana Mila Valdez, kini Kagawad Rico, Red Tango, Marilu Hieronimo from Cabanatuan, si Dakan Tianis. Umuulan din daw dito sa Pasay. O nga, ay kanina pa to. Robin Paulete, Generosa Tolentino at Marvin Sitson dyan sa New Zealand. Para shoutout daw sa mga taga San Simon, Pampanga. Si Red Tango ay taga Holo, Sulu. Si Servando Manabat ng Talavera at si Margarita Guevara ng Pampanga. Standby sa karagdagan pang mga balita sa ating pagtawid ng balatuntunan. Makasama natin ang paring Romel Fuertes. Ako pa rin ho si Raymond Adpaz. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Pilipinas! 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. RH Rapido Hahataw Balita.